Hallelujah! Amen. Masaya po ba kayo? Praise God. Parang hindi. Muli, magandang umaga po maging po sa ating mga kapatid natin pong kapiling ngayon online. Good morning po saan man kayo naroon. Isa pong magandang linggo ng pagsamba muli sa Diyos ang Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin upang ating pong gampanan yung layunin niya sa araw na ito sa ating pong mga buhay. And to that, we're so grateful that God has given us an open door, an opportunity for all of us to worship the Lord in spirit and in truth. Salamat sa Diyos. Tayo pong muli tumayo sa biyaya ng Panginoon. I hope you have your Bible with you. Ba't ko madalas sinasabi yun? Challenge po yun at hindi paalala din naman. At gayon din, encourage po sa mga may dala na huwag niyo pong kakalimutang bit-bitin ang yung salita ng Panginoon na napaka-importante sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Makibukas po kayo sa akin sa unang Thessalonica, chapter 2, verse 6 to 9. Ulitin ko po, 1 Thessalonians, chapter 2, mula po sa talatang 6 hanggang 9. Sulat ng isang apostol ng pangalan po San Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica, chapter 2. Ito po ang ating mababasa kung nandyan na po kayo. Sabi niya, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like children among you, just as nursing mother cares for her children. So we cared for you. Because we love you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toils and hardship. We work night and day in order not to be burdened to anyone while we preach the gospel of God to you. Blessed na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Muli po tayong manalangin at hilingin po natin ang kalakasan, patnubay at gabay ng ating Diyos sa ating pong pakikinig ng kanyang salita. Una sa lahat, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hindi po siya nagkulang sa buhay ng bawat isa. And we must also ask God's directions and leading as we ponder on His Word this morning. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat, individual, bawat isa. Magpasalamat sa Panginoon. O God, O Lord, Jesus, the name above every name. There is none like you. No one else, O Lord, O God, can compare to you. Ikaw po ang Diyos na dakila, makapangyarihan, tunay at buhay. Sa umaga pong ito, Ama, narito po kami lahat. Asking for your divine grace, love, healing touch, mercy, and empowerment. Lord, nagpapasalamat po kami sa maraming bagay na patuloy may binibigay sa amin ang buhay, parigdagang araw, kalakasan. Biyaya mo po, Panginoon, ang lahat ng ito. Thank you, God, for the people who are around us, O God, the loved ones, our families, friends, co-workers, co-ministers in your words, O God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa karagdagang araw upang kami po isama-samang muling dinako mo sa lugar nito upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. We're so thankful, O Lord, for this opportunity. For this open door, O God, that we can be able, O Lord, to share your word, can be able to touch lives of people, other people, Lord, for your glory, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito, maging karapat-dapat po at makatwiran ang buhay namin sa iyo, O Diyos. Lord, let your righteousness, O God, cover us, O Lord Jesus. Dalangin po namin, takpan mo kami ng iyong katwiran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Pagalingin mo aming mga karamdaman. Bigyan mo kami ng tagumpay, O Diyos. At maging po, Panginoon, sa pagkakataong ito, help us, O God, to have an open heart, O God, a sound mind, O Lord, and an open ear, O Lord, in listening to your message that you have prepared for us to hear about this morning. Lord, salamat, salamat, salamat. Napakabuti mo. Continue to save those people or not saved yet, O God. Maybe some of them are our loved ones. Ilan po sila na yung mga mahal namin sa buhay. Iligtas mo po sila. Ayon pong dalangin, Panginoon, pagpapala mo ito, may bahagi po namin sa lahat. Salamat po, Lord, sa special na araw na ito. Lord, for all the mothers that we have here, O Lord, and even those who are not yet, not already here, O Lord, you have taken them up into your holy presence. So we are so thankful for them. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen, amen, amen. Praise God. Masarap pong makipag-usap sa Diyos, di po ba? So good. Ang feeling mo pag ang Diyos ay ating pong kausap.
Well, anyway, bago po ang lahat, ay nais ko pong batiin ang superwoman ng mundong ito. Ang sabi po daw, more faster, more speedy than the locomotives, powerful than speeding bullet, able to reach the sky, look up in the sky. It's a bird, it's a plane. No, it's my super nanay. Hindi po si Superman, kundi si super nanay. Muli, isa pong maganda pong at masayang pagbati sa lahat po ng mga kananayan. Happy, happy, blessed Mother's Day! Hallelujah! Sa lahat po ng mga nanay. Nanay by chance, by choice, or by accident. Ano man ang kalagayan, bakit kayo naging nanay? O nanay by incidents, or nanay by minsan figure nyo nanay eh. Kahit hindi nyo anak, di ba tinatawag tayong nanay? Sa lahat po ng mga tinatawag na nanay, isa pong maganda pong at masayang araw po para sa inyo. Hindi po kayo maglalaba ngayon, bawal kayong maglaba, bawal kayong mamalansya, bawal kayong mamalengke, bawal kayong magluto, sapagkat ito po yung araw po ninyo, pwede kayong maglakwatsa. Isama nyo naman kami. Hallelujah. Well, ang mensahe po natin, pag-usapan po natin, may kinalaman po sa mga kananayan. Pinamagatan ko po ang mensahe natin sa umagang ito ng, ano ba message ko? Essential qualities of a godly mother. Marami po kasing nanay eh. Pero ang tanong matagumpay ba siya sa pagiging nanay? Marami po ang role sa mundong ito, nanay siya. Pati nga lola, nanay na ang tawag eh. Di ba? Pati tita, nanay na rin ang tawag. So sa lahat ng mga nanay, I hope that we live according to the purpose of God to be godly and righteous in our living. Essential qualities of a godly mother. Muli niyo pong tignan ang inyong pong Biblia at basahin po natin muli yung ating talatang binasa sa Tagalog. Sapagkat dito ko po gustong kunin sa passage na ito yung mensahe kung saan nakapaloob yung essential qualities of a godly mother. Na binanggit po ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, nung kausap niya mga Kristiyano sa Thessalonica. At muli niyo pong tignan, sapagkat dito po nagpapahayag po ng kwalidad o kakayahan o katangian ang isang mabuti at makadiyos na nanay. Ang sabi po sa talatang 6, hindi namin hinangad ang papuri ninyo o ng sino man. Verse 7, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lamang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang aming buhay. Dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Habang pinapangaral namin ang magandang balita ng Diyos, gabi-araw, araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa salita. Hallelujah. Family is the basic foundation of society and the first institution God created in this world. Ang pamilya po, ang unang institusyon na nilikha ng Diyos. Hindi po government, no? Hindi po Assemblies of God, kundi pamilya. Ang kanyang unang nilikhang institusyon. God teaches us in the Bible about marriage, family, couples, about single, blessedness, husbands, wives, mothers, fathers, children, and servants' responsibilities. Punong-puno pong Biblia ng mga aral tungkol dyan. Patungkol sa mga papel natin sa buhay. Sapagkat tayo po sa mundong ito, hindi lang lumitaw ito ng basta lang. God created that with a special purpose. Naniniwala po ba kayo, bawat isa sa atin, meron po tayong kanya-kanyang DNA. May kanya-kanya po tayong special giftings. May kanya-kanya po tayong yung bang wiring ng Diyos, kumbaga sa electrician, wiring ng Panginoon. Kumbaga sa computer, meron kang mga data na iniambak ng Diyos sa ating buhay bilang pagkatao, ayon po sa kanyang layunin at hangarin na mangyari sa buhay natin ito. Ang owner po ng buhay ko at buhay ninyo, hindi tayo, ang Diyos po. Sino pong nakapagbasa ng aking pong insight ngayong umaga? Parang nagdadalong isip ko, basahin ko na lang insight ko. Parang mensahe sa inyo. Something to do also with mother eh. Kasi tayong lahat, may ginamit ang Diyos upang lumitaw sa daigdig na ito.
Wala na isa sa atin ang walang ina. Hello, nandiyan po ba tayo? Bagamat yung iba ay iniwan ng nanay, pinagbili ng nanay, pinamigay ng ina. May mga ganun eh. Pero wala sa Bethel niyan. Kung meron man, binago na ni Lord. Naligtas na eh. Nagkaroon na ng bagong buhay kay Kristo. Hiningi na ng tawad at pinatawad na ng Panginoon. So nagkaroon na ng godly views about the roles in this world. Every family is different. Amen po ba? Iba po, bawat isa sa atin magkakaiba eh. Pamilya magkakaiba. Kahit ngayon kambal eh. There is no such thing as talagang identical na twins na walang pagkakaiba. Meron pong pagkakaiba yan. Ugali, maging balat siguro, pisik, may pagkakaiba. Bakit? Kasi nilikha ka ng Diyos uniquely for your particular individual purpose. May layon pa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo ron? Special kayo sa harap ng Diyos? Ay, salamat po sa 5 amin. Yung iba parang nagtataka pa rin bakit nilikha silang ganito. Hindi po. Hindi ho nagkamali ang Diyos sa totoo lang. Bagamat tayo po, we bother ourselves because we have our own views in life. Doon po nagkakaroon ng stress eh. Yung gusto natin, pinipilit natin. Yung gusto ng Diyos, kinakalimutan natin. Maging sa larangan po ng paglilingkod, pagsamba, pamumuhay, pagiging tatay, pagiging nanay, ang dami nating gustong mangyari. Pero tinanong na ba natin ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin? Even in our families, what God wants to have in our families. Anong gusto ng Diyos na makamit natin sa ating pamilya? Every mother and father are different. Iba po nanay ko sa nanay ninyo. May katangian ng nanay ko na wala sa katangian sa iba. Kakaiba tayong lahat. Amen po ba? So God teaches us in the Bible about a lot of things about this Lord. We come from different backgrounds. Nagmula tayo sa iba't ibang background, iba't ibang kultura. Amen po ba? Ako po ay isinilang ng 60s, kaya sabi ko nga, naranasan ko yung 3 kudeta. Yung kasaysayan ng mga pagbabago ng istorya. Naranasan ko yung iba't ibang ugali ng tao mula noon hanggang ngayon, nagbabagong pananaw. Kaya intindihan niyo po ba? Noon, pagka kinausap mga magulang, pagalang, may respeto. Ngayon, shout out sa mga magulang, shout out. Ano shout out? Sa Tagalog, sigaw mo. Sigawan mo nanay mo. Shout out nga pala sa mga mothers na sa online. Hello. Aba, ibig sabihin na shout out. Modernong linggo yan eh. Ano ibig sabihin nun? Shout out. Shout out sa mga nandyan. Parang, pastor, batiin nyo, shout out. Ano shout out? Tinagalog ko yung shout out, ibig sabihin, sigaw mo palabas. Sigawan mo. Ganun po ba yun? Iba na lingwahe kasi ngayon, medyo hindi na ako nakakaangkop no sa bagong lingwahe ngayon. So, iba-ibang kultura, iba-ibang pananaw. Iba-ibang pag-ugali, iba-iba yung kalooban, damdamin. Pero iisa po ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dapat po natin isipin ang bagay na yan, maging sa ating pong pamilya. Pag-usapan natin sandali yung ating pong mga nanay o mga magulang. Okay? Kasi meron tayong kanya-kanyang personality, different personalities, we practice different styles of parenting. Iba-iba po ang paraan natin ng pag-aasikaso sa mga anak natin, di po ba? Magkakaiba ho yan. Meron disciplinarian, meron hard-charging, meron soft-spoken. Pero hindi ko pwedeng maliitin yung mga paglilingkod nyo bilang nanay o bilang tatay, bilang magulang sa ating mga anak. As long as you follow God's purpose, hindi kayo lumili sa kalituwiran ng Diyos, at ang layon ng Panginoon nagkaroon ng katuparan sa ating pong buhay. Kasi at the end of the day, it's not about us, it's about the product that we produce. Diba? The product that we produce. Halimbawa, sabi ng kausap ko, Pastor, ang tatay ko magaling na manager pero hindi siya marunong na tatay. Marunong siya lang mag-provide. Pinag-aaral kami, binihisan kami, binigyan kami ng sarili-sarili ng tahanan, bahay, pinagawa namin sa amin, pero wala siyang panahon sa amin, wala siyang oras man lang sa amin. At ang dami niyang pamilya, ang dami namin magkakapatid sa labas. So he is a good manager, but he is not a good father to us. Pero masakit pakinggan yon sa isang tatay na nag-provide na ng kanyang pangailangan material at pinansyal. Kaya lang, ang problema doon, nakalimutan ng tatay na ang pangailangan ng pamilya, hindi lang po material at pinansyal at pisikal. They need much deeper than that. They need spiritual encouragement. Role po ng mga magulang yan. At salamat, palapakan po ng ating mga nanay na hindi nagkulang na magpaalala sa atin patungkol sa Diyos.
Wala sigla. Parang, di po, si nanay pa nga, ini-encourage namin maglingkod sa Panginoon eh. Salamat din sa mga anak na naunang makakilala sa Panginoon at sila po nag-encourage ng mga magulang. At ako po ay natutuwa, bagamat hindi na po, wala na po dito sa mundong nanay ko. But I do thank the Lord. Dahil nung ako'y makakilala ako po unang nakakilala kay Lord eh. Kaya mahirap pong i-share sa pamilya namin ang Panginoon kasi yung aming pong pag-unawa sa Diyos ay kakaiba doon sa aking pagkilalang bago sa Panginoon. Kaya nanay ko, nahirapan ako i-share sa kanya. Siya. Ako pang naging dahilan ko pa nagkasakit sa puso nanay ko. Kami 3 magkakapatid na lalaki sa katigasan ng ulo. Sino po bang mga titigas na ulo mga anak dito? Buti na lang tinanggap ko si Kristo. Pinalambot ng Panginoon yung kalagayan na yun. At salamat sa Panginoon, no, ako po'y magpastor, hindi po niya ako inaway. Kundi in-encourage niya ako, anak, magpatuloy ka sa Panginoon. Hanggang to the point na kahit sa paglilingkod ko, lagi niyang inaalala, lagi niyang inadalangin, anak, kamusta na yung gawain niyo, kamusta na. Araw-araw na nagtumatawag sa bahay yun. Nay, hindi na po ako bata. Inaalam ko na, kamusta? Nanay ko na nagpapaalala hanggang sa kunin siya ng Panginoon. So, malungkot para sa akin. Pero natutuwa po ako sapagkat yung role niya bilang nanay ay naging significant sa aming pong buhay. Naging makabuluhan sa buhay namin. So when we talk about godly mother, masasabi ko ang nanay ko, godly siya. Ang salvation niya kay Lord, naniwala ko, save siya. Tinanggap niya si Jesus Christ bilang Diyos na kapagligtas ng buhay niya. Alam niyo, dumating po yung pagkakataon, nahirapan akong i-share sa kanila, sa aking mga kapatid, sa aking pamilya, ang Panginoon. Nanay ko mismo nagsabi, June, kailan masimba mo? Sasama kami ng ate mo. Wow! Nanay ko na nagsabi, bakit? Perhaps siguro may nakita silang kagandahang bagay sa buhay ko. Na dati ako'y problema niya, matigas ang ulo, masuwayin. Ngayon po ay hindi na pinatatawag ng principal, hindi laging laman ng guidance center, guidance office, kundi laman na ng kausap na po ng laman na simbahan na may layo ni maglingkod sa Panginoon. Kagalakan po sa magulang yun, di po ba? Sino po ba ang mga nanay na natutuwa ang anak nila naglilingkod sa nakakilala kay Lord? Magpasalamat po, magsabi, praise the Lord. Sino po hanggang ngayon, mga anak wala sa gawain ng Panginoon at wala sa paglilingkod? Di ba malungkot yun? Parang yung sigla natin na iibsan, na subside, bumababa, nawawala ng kalakasan tayo na magpatuloy sa Panginoon. Amen. Si Sister Nene at ako we learn a lot when we became a parents. Mula nung kami magkaroon ng anak, marami pong bagay na ganyan sa buhay namin. Dati, mahilig po ako maglakwad mag-basketball, mamasyal, mag-cycling ba. Nung magkaroon ako ng anak, nabawasan na yun. Siyempre, ang role ko tatay na ako Hindi lang ako barkada ng mga kasama kaibigan ko. So, may mga bagay akong dapat i-adjust sa buhay ko. Okay. Kasi sa mundong ito, bawat sandali, merong papel kang dapat gampanan. At doon sa papel na yun, huwag natin kalimutan, meron tayong pananagutan. We have a role, responsibility, accountability. At pananagutan natin sa Diyos ang lahat ng bagay na ipinagkatiwalaan sa ating bubuhay. So, nung magkaroon kami ng anak, nagkaroon ng responsibility si Sister Nene at ako. Responsibility mabigat to take care of our children. To the point that we need to decide, ano ba ang pagpapasya namin? Both of us are professional, both of us are engineer, both of us are working. Nagtatrabaho po kami. And ang plano namin sa buhay, mataas, siyempre. Pangarap mo yun. Kaya ka nagtapos ng pag-aaral. Beyond that, hindi naman natapos sa pag-aaral lang, kundi patapos pag-aaral, meron ka pang mga hangarin. Stepping stone lang yung pag-aaral mo upang maabot mo yung iyong pangarap sa mundo. Amen po ba? Kaya kung wala kang kagana-ganang mag-aral, ibig sabihin, wala kang pangarap. Ang pangarap mo ganyan lang. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, yung pangarap na yun ay naging maliwanag sa buhay ko. Nag-aral po akong may kasipagan, sinuklian ko yung pagtatyaga at pagpapagal na aking magulang kasi tatay ko, kailangan niya mag-abroad, may balay sa amin, upang sa kami mapag-aral. Kasi nung panahon na yun, ay simpleng teacher lang siya, nag-resign siya, pumasok sa opisina bilang office empleyado. Kasi teacher noon, talagang ang hirap pong makabuhay po ng 3 anak nung panahon na yun. Totoo lang, ganun ho kahirap. Nagsipag lang, nagsikap, so umalis siya ng matagal na panahon. It took us a lot of years na tatay ko, 2 years ang kontrata niya sa abroad, pabalik-balik lang sa biyaya ng Panginoon.
Meron kaming anak, kapatid na bunsong babae, na ako naging tatay niya. Hinahanap niya si tatay sa pagkakataon noon. Buti na lang, nandun si nanay. Yung role ng nanay, napakahalaga po, mga kapatid. Sa kakulangan ng tatay, nandyan si tanay. O natay. Ano tawag mo din? Ano si nanay na tatay pa? Yun ang role. Kaya minsan, may mga pagkakataon to na minamaliit natin ating nanay. No? Minsan nilalait pa nga ng iba. Minsan tinutungayo pa nga ng marami. Dapat yung isipin na katotohanan ito. Kung wala sila, wala ka sa mundong ito. Because God used our mother for us to be here in this world. God created us, and one of the channels that God wants us to use for us to be here is our mother. Palapakan po natin ating mga nanay. Hallelujah! Nay! Purihin ng Panginoon. Hallelujah. We learn a lot good information and gain some helpful tips sa mga magulang na kapwa din namin magulang. Ang pag-aaral po sa buhay, hindi lang po nasa classroom. Bawat sandali, meron tang karanasan na natututunan tayo. Natututo po kami sa amin pong mga members nung panahon na yon. Natututo po kami sa mga matatanda sa amin, pagiging nanay, how to take care of our children, how to take care of them, ganito, maraming bagay. Marami tayong natututunan. At alam niyo, ang mga nanay hanggang ngayon, hindi po tumitigil, mag-aral yan. Hello mga nanay. Diba? Tingnan niyo, nag-aaral kayo paano magpaganda ng kuko. Magpakulay ng buhok, di ba? Pong bagay na inyo pong nais matutunan. Lalo na pag may kinalaman sa pamilya. Paano maging masarap yung niluluto ninyo para maging appreciated naman ng ating mga anak yung ating pong ginagawa. Amen po ba ron? So yung pag-aaral hindi po natatapos yan. Hindi dahil sa wala kayo sa classroom, tapos na ang inyong pag-aaral. Patuloy pa rin. At salamat sa mga nanay nag-a-adjust po, nag-a-advance na kailang learning and understanding. Yung nga lang, wala kayong kaalaman sa computer. Pero po mga nanay, kailangan pa natin, ano ba ito? Minsan, ito po problema. Humingi ka ng tulong sa mga anak mo, hindi ka nila tutulungan patungkol dyan. Para wala silang panahon, di po ba? Sino po walang panahon? O, aminin na ninyo. Katotohanan po ito. Kaya lang, not knowing na dapat mabigyan kayo ng pagpapahalaga sa mundong ito. Amen. So, hindi lang dahil sa Mother's Day, mahalaga kayo. Dapat nga, ang celebration ng Mother's Day ay every moment ng buhay natin. Inaalala natin ang mga nanay. Hindi dahil sa kailangan natin allowance, kailangan natin may tagalaba, may tagapamalansa, may tagahilot, may taga-prepare ng ating agahan, may pagligpit ng ating kinalat. Sa totoo lang, mga nanay po sila po yung overwork. Wala man lang sweldo. Minsan, inuutangan pa. Di po ba? Now, let's talk about the qualities. Salamat sa Panginoon, every Christian authors books about families and parenting and be a good parents, be a good father and mother, and then available sa bookstore yan Marami kayong mababasa. Pero kung meron mang mahalagang aral tayo makikita patungkol sa pagiging katangian ng mabuting nanay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. Nagdisenyo ng pamilya. Nagdisenyo po ng role natin sa mundong ito. God designed father to be a godly father, a good and a righteous father. God designed mother to be a godly and righteous mother. Ang Diyos po nagdisenyo niyan. Dahil ang Diyos ang disenyo, siya ang arkitekto ng lahat, di dapat ating konsultahin yung kanyang salita upang malaman natin ano ba yung dapat natin maging katangian upang tayo maging katanggap-tanggap doon sa layunin ng Diyos, hindi sa layunin ng mundong ito. Hello, nandiyan po ba tayo? Salamat sa Panginoon. Bakit po ba maraming tahanang wasak pamilyang sira sa panahong ito? Bakit po ba maraming relasyong hindi maayos? Bakit may mga ugnayang pampamilya ng isang anak gustong umuwi sa ibang tahanan kaysa sa inyong tahanan? Bakit hindi sila masaya? Ano ang dahilan? Huwag na tayong magsisihan. Tayong lahat kasi ay may pananagutan, may role kung bakit nangyayari ang hindi magandang bagay sa mundong ito. Kinalaman po pamilya. Nanay, tatay, mga anak. But speaking of mothers, hindi ko po nais sermonan ng magulang, nanay, lalong nanay, para pahiyain kayo. Kundi para pakita sa atin yung parangal ng Diyos sa buhay nating lahat. Para to sa ating mga nanay. Amen. Nay,
Kamusta na kayo? Bublow out po ba kay Nay? May magbublow out po ba sa inyo? Wala, kayo din, no? O, labas tayo. Kasi Mother's Day, sino gagastos? Ako, sabi ni Nanay. Ako na lang bahala. Di ba? Nanay kasi. Nanay kasi. Nanay ko nga, may pagka minsan nag-aabot pa yan. Nay, ano to? Tulong ko. Anak, kailangan to. Kami nga dapat tumulong sa inyo. Pero hindi eh. Alam ni Sister Nene yung desire ng nanay ko na matugunan pa rin kahit na may mga apo na siya. Nanay kasi. Hello, nanay kasi. Minsan hindi nakikita ng marami yun. Kala ng maraming nanay, tagalaba, tagapamalansa, tagaluto, tagagising, alarm clock ng buhay, taga-sermon. Bagamat may mga nanay po, walang ginawa kundi mag-sermon. Wala naman teksto. At walang altar call. Problema nila yun. Tuloy natin po. 3 essential qualities that every mother should seek to emulate in her own life. Na dapat itong kopyahin natin sa ating pambuhay. Una, a godly mother is gentle with her children, not a burden to them. Sabi ni Paul, basahin natin yung talata. Ang sabi doon, sa verse 6 to 7, sabi diyan, hindi namin hinangad ang papuri ninyo o ng sinuman. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Salip naging mawaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. Binanggit dito, bagamat ito po ay sulat ni Pablo sa mga Kristiyano, pero nilarawan niya yung katangian ng isang nanay. Ano yung katangian ng isang nanay? Ayon sa Kristiyano, katulad daw ng isang nanay na nag-aaruga, katulad ng isang ina na mapagkalinga sa kanilang mga anak. Okay. Gentle with their children, not a burden with them. Sinabi po ni Paul ito. Ano bang ibig sabihin niya tungkol dito? The word mother here is the word for a nursing mother. Yung nanay na binanggit dyan, tumutukoy po ito sa nursing. Pag sinabing nursing, nag-aalaga. Nag-aalaga. Nagpapakain. Ano pa? Ano ba ang tungkulin ni nanay? Yung trabaho ni nanay mo. Nagpapakain, nag-aalaga, mula sa pagiging sanggol. Pinadedede ka. Ano pa? Dati walang diaper eh. Naabutan ko po yung walang diaper, mga kapatid. Ang buhay ngayon magaan na lang. Tatapon mo na lang, di ba? No, hindi. Nilalaban ho namin yung mga lampin na yan. Oo. Kasi mga kapatid ko, nilaban ko po yung mga lampin nila eh. Nanay, pag nanay may sakit, anak, pakilabang mga lampin ng anak mo kasi. Tapos bibilad namin, kukula pa yun. Kasi kailangan paputiin muli. Di po ba? Yun po yun. Nanay ang gumagawa nun. Ngayon, nanay pa ba gumagawa? Hindi, nani na, nani. Hindi na nanay, si nani na. Kaya sabi rito, ang godly mother is mother, sabi dyan, who feeds and care for her children at her breast. Tignan niyo, ba't breast? Kaugnayan po ng kanyang physical, emotional, damdamin. Alam niyo, nanay niyo, tignan niyo emosyon ng nanay, kakaiba, no? Ang nanay ko, alam niya kung sinong naglalakad sa likod niya, na kahit na hindi siya lumilingon. Alam niya kung sino pumapasok sa bahay. Alam niya yung galaw at pagkilos namin. Andyan na kuya mo. Bakit ko alam? Andyan na ate mo. Nanay, si ate nga, kumakatok na yung bunso. Alam niya, yung emosyon niya, yung kanyang, ano tawag doon? Instinct. Instinct niya. Kakaiba. Yan si nanay. Hello. Alam ng nanay kung may tinatago kang hindi maganda sa iyong buhay. Alam ni nanay yung damdamin. Si Sister Nene nga nagugulat yung mga anak ko. Alam ni Sister Nene yung mga emosyon nila. Alam ni Sister Nene kung meron silang problema. Alam ni Sister Nene kung may sakit sila. Alam ni Sister Nene kung may problema sila. Nanay, hello. Kamusta na? Ang tanong ay ganito. Kamusta na po ang kalagayan ninyo sa inyong mga anak? Alam niyo po ba kung nasan sila ngayon? Ang mabuting ina, alam ko saan nandun ng anak nila, alam ko anong ginagawa, alam ko sino kasama nila. 3 bagay po. If you want to be a good father, 3 things concerning your children. Una, you need to know where is your children today. Saan sila nandun? Pangalawa, sino kasama nila? Pangatlo, anong ginagawa nila? Kung hindi mo alam ni isa doon, may problema relasyon mo sa mga anak mo.
Nandiyan pa ba tayo? Hello? Kahit na sila'y pasaway, asan nanay ko? Baka barkada kasama nila. Ang ginagawa, ginagawa ng barkada. Ano sa ginagawa? Nagiinuman daw. Wala sa Bethel niyan. Hello? Ay, salamat sa tatlong amin. The word caring literally means to warm or keep warm, to cherish with tender love. Binanggit to kasi ni Paul ito eh. Mother who cares, nourishing. Caring means, literally ibig sabihin, to warm and keep warm. To cherish with tender love. So isa pong role ng isang godly mother ay yung ipakita yung pagmamahal. Sa anong paraan? How should a mother be gentle with her children? Let me share with you 3 things. Una, by using gentle words. How? By using gentle words. Kamusta na ang pag-ipag-usap natin sa kanila? Puro mura o puro salita na nagbibigay pag-asa? Hello? Makapangyarihan pong salita. Words are powerful. Use gentle words. First of all, we should use gentle words. The Bible tells us the tongue has the power of life and death. Ang sabi ng Proverbs 18:21, ano sabi? The tongue has the power of the life and death, and those who love it will eat its fruit. Sa Tagalog, ang salita ng tayo makapagliligtas ng buhay o kaya ay makakamamatay. Magsalita ka lang na hindi maganda. Sa anak mo, iba na dating nun. Alam mo anak, hanggang ngayon, batugan ka pa rin. Sabi ng anak, ay batugan pala ako. Hanggang sa lumaki sa batugan daw ako, batugan. Kaya hanggang ngayon batugan pa rin siya. Bigyan mo naman ng word of encouragement, anak, hindi ka naman batugan eh. Nahawa ka lang sa barkada mo. Dapat sa'yo, magtiyaga ka upang magkaroon ka ng magandang bukas. Di ba? Kataga ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak. Amen po ba? Marami sa Bethel niyan. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Siguro, mabubuhay po ang dugo ng mga single blessed ngayon sapagkat mapapansin nila, ang dami palang role ng nanay. Gusto nyo gumaan yung buhay nyo, mag-isip kayo mabuti. Gusto nyo masigla ang buhay nyo, manatili kayo sa inyong kalagayan. Kung kayo blessed, bilang single, purihin nyo ang Diyos. Purihin mo Panginoon. Pero kung gusto mo ng burden, another responsibility, pag-isip ka na bigyan ka ng partner mo ng Panginoon. At maging mabuti sana yung partner mo. Kasi marami pong nagsisisi. Please release me, let me go. Ang kanilang team song ngayon. Use gentle word. Mother, your words will mold and shape your child for life. Napakahalaga po. Ang mensahe po natin nagmumula sa atin ang pwedeng magmolde at humubog ng kaisipan, kalooban at damdamin ng ating mga anak. Hindi po ako perfect father. Neither Sister Nene perfect mother. Hindi po. May mga failure po mga anak namin. Totoo lang. But we see to it na hindi kami magkulang na paalalahanan po sila. Hubugin sila ayon sa patnubay at gabay ng Panginoon. And I do thank the Lord, they accepted Jesus Christ in their heart. At salamat po sa Panginoon sa biyaya po. Sister Nene po, lagi pong may mensayan sa aking mga anak. Lagi pong may pangaral, paalala. Hindi dahil sa nanay siya, asawa siya ng pastor, kundi isang nanay. Dapat po mga nanay, sa atin nagmumula yung magandang mensahe, magpapalakas sa ating mga anak by using gentle words to them. Amen. Hallelujah. Pangalawang bagay, exercise loving but firm discipline. A second way mother can be gentle is to exercise loving but firm discipline. Pasa tayo ng talata ng Bible. Ang sabi ng Proverbs chapter 6 verse 23, the corrections of disciplines are the way of life. Anong sabi po ron? 6:23, sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay kabubuti at ikahaba ng buhay mo. Sabi ng Bible, oh. Mga anak, kung nandyan po kayo, pakinggan niyo po ito at basahin.
Huwag naman puro kabarkada ang pakikinggan nyo, puro kaibigan nyo, pakikinggan nyo, magulang nyo, tinutungayon nyo na lang. Hindi po. Sabi po ng Bible, ang magulang may aral na dala. Kaya mga magulang, punuin naman natin, isip natin, kalooban natin, ng mga bagay na mabuti. Mga bagay na may kilalaman sa Diyos, salita ng Diyos, punuin natin. Nagbabasa ba kayo ng Bible araw-araw at gabi? Hello, mga magulang. Ano isi-share nating patnubay ng Diyos kung wala tayong alam tungkol sa salita ng Panginoon? Ano isi-share nyo na lang? Kung ano yung alam lang natin. Ang problema po, marami tayong alam, nalihi sa katwiran ng Diyos. Yung po problema. Sabi rito, sapagkat ang turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglaw sa iyo. Ano ba tumatanglaw sa mga balak ng ating mga anak? Minsan, bahala na ang mundo magturo sa kanila. Mali po yun. At ang kanilang pagsaway sa iyo, para ituwid ang ugali mo, ay kabubuti at kababahaba ng buhay mo. Tingnan nyo, yung pagsaway, pagtutuwid ng ugali, disiplina in the sense, ng may pagmamahal, ay parte po ng katangian ng isang nanay na makadiyos, na binibigyan ng parangal ng Panginoon. Amen. Baka hindi na natin celebrate yung Mother's Day kasi baka walang pumasa sa katwiran ng Panginoon. Hindi po. Lahat po tayo may katwiran dahil kay Kristo. Binabago ko tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tinutuwid tayo ng Diyos. Amen. Ano pa? Okay. Next slide. Isa pang talata ng Bible, may kinalaman dyan, it's sa aklat ng Proverbs chapter 29 verse 17. Sabi, discipline your son and he will give you peace. He will bring delight to your soul. Yan. Sino po bang walang peaceful mind na magulang? Yung hindi niya dinisiplinan tama yung kailang mga anak. Disiplinahin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapayapaan at kaligayahan. Sino dito masaya kapiling niya mga anak nila? Ulitin ko, baka hindi nadinig. Sino dito masaya kapiling niya mga anak niya? O, kapag kami pamilya na yan, pakawalan nyo na. Joke lang, joke. Baka naman, sa'yo na lang umasa. Meron akong kausap, sabi niya, Pastor, papakasal ho kami. Okay, may trabaho ka na? Wala pa po. Paano kayo bubuhay? Sabi niya ganito, isang dakot lang ho sa palabigasan ni tatay niya, mabubuhay kami. Ibig sabihin, nakasandi ka pa sa tatay mo. Paano lang yun? Ayaw kami pakawalan ni tatay. Dito daw kami lahat. So, magbuting magulang, pero hindi tama yung pamamalakad, pagmamanage niya. Kasi baka hindi matuto. Amen po ba? Baka hindi matuto sa buhay. Wala na si tatay, wala na ring kinabukasan. So, may kapayapaang dala ang pagdidisiplin ng tama na may pagmamahal mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano pa? Verse 25, verse 15 ng Proverbs. Ang sabi ron, through patience, a ruler can be persuaded and a gentle tongue can break a bone. Gentle tongue. Pangungusap pong binibigyan pansin, pagsasalita. Sabi rito, ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita. Ayan. Tingnan nyo. Ano ba maganda? Maingay o banayad? Well, depende yun. Magingay ka para pakilala mo ang Diyos sa maraming tao. Pero gentle word, whisper word, expresses what? Wholehearted desire na mag-abot mo ang pangailangan ng iyong kakausap. Sabi rito, ang magpasensya at mahinahong magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit na ang may matitigas na puso. Kung hindi, dinaan mo na sa sigaw, daan mo naman sa bulong. Nak naman. May anak ako, hindi ko makuha sa sigaw. Pero pag binulong ko, nak, teka, mag-usap tayo. Matahimik na. Nakikinig na ng gusto yun. Opo, papa. Opo, papa. See? May mga ganun, di ba? Hello, hindi nakuha sa sigaw. Hoy! Bumaba ka dyan! Mahulog ka! Nahulog nga kasi sumigaw ka. Natakot, nagulat sa'yo. Pero, hoy, bumaba ka nak dyan. Baba. Yan, sige, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Baba yan, safely. So sabi rito, may pakinabang Sabi rito, sino nagsabi? Ang Biblia nagsabi niyan. Amen. Learn from the people who are silent more than the people who are so noisy. Pangatlo, carry your children's burden. Carry your children's burden. In order not to be burdened to anyone. Sabi niya, verse 9,
Naging mapagmalasakit kami, sabi ni Paul, upang huwag kami maging pabigat sa inyo. Bakit? Nagtrabaho kami ng gusto. A gentleman uses gentle words, she exercises loving but firm discipline, and thirdly, she carries her children's burden. That's what Paul said sa binanggit niya sa Thessalonians. Sabi niya doon, we could have been a burden to you, but instead we were gentle among you. Parang ganito eh. Sino sa inyo, may pamilya na yung mga anak niyo, binaburden niyo pa rin? Binaburden. Ibig sabihin, pinapasan niyo pa rin. May mga magulang na ganun yan. Pero yung pinapasan kayo pa rin ng mga anak niyo na kahit hindi na dapat ipasanin. Pwede ba yun? Ito po ang problema po sa kultura ng Pilipino eh. At ito naman maganda. Unahin natin yung maganda. Ang maganda niyan, yung attachment natin bilang pamilya, di ba? Kung pwede lang, huwag nang lumayo yung ating mga anak, mati mga apo at kapu-apuhan sa kapu-apuhan. Dito na lang kayo, anak. At least, nakikita namin kayo. Di ba? Ganun attachment ba? Yun yung medyo, yung iba naman, hindi na natututo doon. So, nakasalalin na lang buhay nila ang pakinabang nila sa magulang. Ang problema, pag namatay, nawala ka, yun ang problema. Pagtatalunan nila, pag-aawayan nila yung mga naiwanan mo. Maliban na lang, marunong sila magmamahalan, magkasundo, magunawan, at magbigay sa isa't isa. Pero bihira yun. Ang problema nga sa mundong ito, konting pirasong lupa, pinagtatalunan, dinidimanda, magkakapatid. Wala sa Bethel niyan. Amen? Hallelujah. Mabait. Pinagtatalunan ba? Yung kapirasong paso. Sabi ni nanay, akin yung puno, akin yung ugat, akin yung bunga. Eh, mano ba namang pagtulungan yung mabuti? Yung bunga, hati-hati, yung puno, hati-hati, yung paso, hati-hati, mga ganun. Pwede yun eh. Pwede magparaya, pwede magbigay, pwede namang umunawa, kinakailangan. Ang problema nga, kuminsan hindi ganun nangyayari sa mundo natin kinagagalawan. Burden. Sabi ni Paul, bagamat meron kaming karapatang magpabigat sa inyo, humiling sa inyo, kumuha ng responsibilidad, ipahayag yung responsibilidad ninyo sa amin, pero hindi, nagtrabaho kami para hindi kami maging pabigat sa inyo. Ibig sabihin, hindi nila inobliga itong mga anak niya na mag-entrega sa kanya. Ika nga, sabi ni Paul. Yung konsepto ni Paul dyan eh. Pero hindi naman natin sinasabi, mga anak, pabayaan nyo ng mga magulang nyo. Pero sabi kasi ng Biblia, hindi tungkulin ng anak ang palakihin ng kanilang mga magulang. Amin po ba ron? Wala nang amin. Pero sinabi naman ng Bible, parang hindi ka nakakilala sa Panginoon, para kang pagano, mas masaul ka pa sa pagano kung hindi mo tulungan ang mga magulang mo sa kailang pangailangan, panahon na kailang katandaan. O di, saan ka? Di doon ka na sa balansyadong paraan ng Diyos. Di po, mas maganda yun. Tulungan mo at kung magulang, huwag kang umasa, kundi umasa ka sa Diyos at ang Diyos na magagalaw para matugunan ang pangailangan mo at hindi ka pababayaan. Mahalin mo anak mo, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan yan. Amen, di po ba? Ito po isang pangyayari na nakalungkot sa buhay ko. Meron po kaming dinadalaw at pinagba-Bible study doon sa lugar po ng Malabo noon. Ito na, kwento ko na siguro sa inyo ito. Habang ko'y nagba-Bible study, alas 3 at alas 4 ng hapon yun, may nag-doorbell sa bahay nila. Lumabas yung may-ari ng bahay. Laking gulat niya yung nanay niya nandun sa labas, sa gate. Naka-wheelchair, nandun sa gate. Tapos may note na nakalagay yung note ng ate niya. Sabi nun sa note, pangalan niya nakalagay doon, ikaw na mag-alaga kay nanay, hindi na namin kaya. Bahala ka na sa buhay niya. Tingnan nyo, umiiyak ngayon siya, tinanggap nanay niya. Tapos nakilala ko nanay niya, ano po nangyari? Doon ko nalaman yung problema nila. Wala nang gustong mag-alaga sa nanay nila. Tinanong ko, ano ba naging buhay ng nanay niyo? Binuhay naman pala kayo. Bakit pinagpapasapasahan ninyo? Hindi tama yan. So, mula noon, siya na nag-alaga, siya na nag-aruga ng nanay niya. Pero, ang lungkot no, pagpapasapasahan kayo. So, hindi nangangahulugang may anak ka, ang kinabukasan mo, nakasandig ka sa tama. Hello? Tingnan nyo ngayon, sino nag-aalaga sa mga matatanda? Anak ba? Karamihan dyan, hindi. Caregiver.
Hello? Pero hindi ko naman sinasabi kayo may caregiver, hindi kayo mahal ng mga anak nyo. Sila nagbabayad dun eh. Sumahal kayo. Amen mo ba ron? Eh kung walang caregiver, wala kayong pambayad sa caregiver, pamimigay mo lang ng nanay mo, isipin mo, sa kanila nagmula ang buhay natin at tayo, sila ang ginamit ng Diyos upang tayo lumaki at mabuhay sa mundong ito. Yun po yun. So sabi ni Paul, ang isang mabuting nanay, carry even their children's burden. They carry their children's burden. Ito po, yung kakainin mo na lang, isusubo mo pa sa anak mo. Yung parte mo, hindi mo nakukunin para lang sa mga anak mo. Hello? Nandiyan po ba kayo? Alala ko nanay ko. Nanay ko kasi, ang natapos lang po niya, high school. Stowaway po siya. Kasi, naulila siya ng maaga. 7 years old pa lamang siya, wala na siyang nanay, wala ng tatay. So, hindi ko nakita lolo't lola ko. Both of my parents, hindi ko nakita. Hindi ko nadama yung pagiging apo. Never in my life did I ever experience to be an apo. Pero, nadama ko ngayon, dahil may apo ako, nadadama ko yung, ito pala damdamin ng isang lolo. Eh, wala akong lolo nun eh. Nakikilolo na lang ako sa lolo ng iba. So, yun ang problema. Nanay ko po, galing ng probinsya, ng Romblon. Taga-Romblon po sila. My father and my mother. Taga-Romblon. Nagkatulong dito. Pumasok bilang isang kasambahay. Sa murang edad. Ang tatay ko naman, janitor. Stowaway sa probinsya. Kasi wala yung mga pag-aaral sa kanila dun eh. 13 sila magkakapatid. So, garol pat may bisyo pa lolo ko, na hindi ko rin nakita, buti na lang. Hindi ako nakita na nagsusugal ng lolo ko. Pagkakataon na yun. So, nabuhay sila dito. Pagtsatsaga. Nakita ko yung nanay ko na akainin na lang niya, ibibigay pa sa amin. Sa maraming pagkakataon. Yung damit niya, kanya mismo, sinusulsihan niya yun. Yung bago sa amin, sinusulsihan sa kanya. Yung punit-punit sa kanya. Buti na lang, sastre po nanay ko, marunong magtahi, so naging dressmaker siya. Nag-aaral po siya ng dressmaker eh. Nagsikap sila. Pinag-aaral niya tatay ko. Makatapos ng pag-aaral, tatay ko. Nagsikap po silang dalawa. Hanggang sa makatapos. Sinumpa nilang kahirapan, sinumpa nila yung buhay nila sa probinsya upang miangat ang buhay namin. Pero doon ko nakita ang isang mabuting nanay na yung parte niya, hindi niya kukunin para sa amin lang. Doon ko nakita nanay ko na marunong mag-impok. May piso yung pupulutin niya. Doon ako natuto siguro. Pinupulot niya yung piso, iniimpok niya, nag-alkansa siya. Hanggang sa, nakita ko na nagkaroon siya ng pagkakataon, nakabili ng lupa sa probinsya, ganito, sa iba't ibang lugar, ganito. Sa pagsisikap ba ng ganito? Yung parte niya, hindi niya, ibibigay pa niya. Ibibigay pa niya. Kakainin na lang niya, ibibigay pa niya. Kanino? Sa mga mahal niya sa buhay. Kasi ayaw niya maging pabigat siya sa amin. Pabigat sa amin. Isang godly father, godly mother, sabi rito ni Paul. Palapakan po natin mga nanay natin, masyado kayo seryoso. Kasi a mother is not supposed to be a burden to her children. Kung burden man, kagalakan ng magulang ng mga anak na pasanin nila ang pangailangan natin. Tama lang naman yun. Kasi kami, kanilang mga anak, inisip namin kapakanan namin mga magulang. Hanggang to the point na kanila pong bawiin ng Diyos ang buhay po nila. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya. Salamat din, natuto kami ng hardship ba, yung matuto ka ng responsibilidad kung paano. Naranasan ko magpiyo, naranasan ko maghukay ng para lang may baon, naranasan ko magtinda ng dyaryo, naranasan ko yung ganito mga bagay. Pero ayaw na magulang kung gawin namin yun eh. Nakwag, mag-aaral kayo mabuti. Pero not knowing na ginagawa ko yun para lang makatugon doon sa ilang mga pangailangan. Hindi nila alam. Tumatakas ako. Titinda ko ng dyaryo. Sumasama ko sa kaklase ko, titinda ng dyaryo. Diyan sa farmer's market. Yan. Naghuhukay ng lupa, nagpipiyon bilang isang trabahador para lang makatugon sa pangailangan ng pamilya. Kasi nahiya naman ako sa magulang namin. Nanay, nagtityaga, may sakit sa puso. Ano gagawin namin? Wala kami pang pagamot. So, sinisikap na lang namin pong mag-aral ng gusto, makatapos para makatugunan sa pangailangan ng magulang. Amen.
So dapat ganun din sa mga anak. Hello, nandiyan po ba kayong mga anak? Buhay pa ba mga nanay nyo? I-blow out nyo naman ngayon. At bawat sandali ng buhay. Pasayahin natin ang araw nila. Amen. Salamat sa talong amin. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tapusin ko na message. Malungkot na kayo. Number 2, a godly mother shared the gospel as well as her life to her children. Verse 8. Ito sabi ni Paul, doon ako sa number 2, verse 8, sabi ron. Ang sabi ni Paul, so we care for you because we love you so much. We were delighted to share. Sabi ni Paul dito, we care for you. Yung pagmamalasakit, inalintulad niya yung pagmamalasakit sa kapwa mananampalataya, katulad ng pagmamalasakit ng isang nanay, no? Nanay. Kasi as a mother dahil sabi niya rito, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita, ang malugod namin ibinigay sa inyo, kundi pati rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tingnan niyo yung pag-ibig ng isang nanay. Sabi ni Paul, nilirawan niya ang kanyang pakitungo sa kanyang kapwa mananampalataya, katulad ng isang ina. Ano ba yung katangian dito? Katangian na ibinabahagi niya yung mabuting balita, delighted. The word delighted here means to be well-pleased, to be gladly willing. Masaya niyang ibinabahagi. Ang alin? Ang sabi rito, yung gospel of God. Ano ba mabuting balita? Kaligtasan po ng kaluluwa tinutukoy dyan. Ang isang mabuting ina, concern siya sa kaligtasan ng kanyang anak, patungkol sa kanyang relasyon sa Diyos. At dyan, champion ng nanay ko. Bakit? Nung hindi pa siya mananampalataya, laging sinasabi, anak, magsimba tayo. Sinasamahan niya ako magsimba. Bagamat maling pananampalataya ang aming unang nakagisnan. Hanggang sa nakakilala sa kay Lord. Araw-araw binabasa niya ang Bible. Binigyan ko siya ng Jimmy Swaggart Bible, yung malaking Bible. Ginuguhitan yon. Tapos sinishare niya sa akin ilang mga bagay na insight niya. Nak. Binigyan ko siya ng daily bread. Binabasa niya yun. At araw-gabi, nagpipray siya. At like kami sinasama sa prayer. O nak, pray muna tayo. Siya yung aming pong pastor sa bahay. Ayaw niya na may araw kami, hindi kami nagpipray. Ayaw niya na mararaman hindi kami nagbabasa ng Bible. Yan si nanay. At salamat, may nanay akong gano'n. At salamat sa mga nanay na hindi po nagkulang na ibahagi mabuting balita patungkol sa kaligtasan ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay. Sabi rito, delighted to share not only the gospel of God, but our lives as well. Hindi lang po yung mabuting balita, mensahe ng kundi yung pamumuhay ayon sa mensahe ng Diyos. Kasi life as well, pamumuhay na may kaugnayan doon sa mabuting balita na yung pong tinanggap mula sa Diyos. Anong kahalaga ng salita ng Diyos kung hindi ito magiging bahagi ng ating buhay? Naging hallelujah lang tayo, praise the Lord kada linggo. Pero praise the Lord kada Lunes hanggang Sabado. Hindi po ganun. Ang sabi po ni Paul, anong dahilan kung bakit sinare niya? Dahil napamahal na sila. Sabi rito, dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita at malugod na binigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin. Hallelujah. Alam nyo, pagkaling ko, tumatawag nanay ko. Pastor na ako, na kamusta gawain nyo? Tapos na po, Nay. Kamusta na? Opo, Nay. Hindi lang yun, sumusuporta pa sa gawain ko. Nanay kasi. Sabi ko, salamat, meron akong nanay na may kaugnayan po, may relasyon sa iyo, mahal ka niya at mahal niya ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamatan niyo nanay niyo kapag ganun po sila sa atin. Kinukulit tayo, nak, maglingkod ka naman sa Panginoon, kamusta ng Bible sa akin, kamusta ng prayer mo, kamusta ng relasyon mo kay Kristo, kamusta na paglilingkod mo, kamusta ka na, nak. Hindi lang po yung mabuting balita, kundi yung buhay mismo nila. Marami pong nanay ngayon, mas concerned sila sa pagpapaganda na kailang sarili kaysa sa pagpapaganda ng spiritual life na kailang mga anak. Hindi ko masama yung sinasabi ko. Sinasabi ko, yung priority sa buhay. Alala yung kwento ko, nak, wala mo na tayong agahan, tanghalian, hapunan ngayon, ha? Bakit? Magpaririban si nanay. Diet mo na tayo ngayon. Bakit? Magpapa-beauty parlor nanay nyo. Well, hindi naman masama magpapariban, hindi naman masama beauty parlor. Masama paganda. Hindi masama yun. Kaya lang, pag yun ang priority nyo at hindi nyo prioritize ang spiritual na kalagayan ng inyong mga anak at ibang mga bagay na mahalaga, kulang at mali ata yun. Amen. Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Hindi ba maganda yung nanay tayo, sinishare natin magandang balita, sinishare natin buhay natin.
maging anumang meron tayo para sa ating kapakanan ng ating mga anak, sa kailang magandang kinabukasan, lalo na sa kailang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pangatlo at panghuli. Ilang taon na ako, anak. A godly mother works hard to fulfill her role. Verse 9. Basahin natin yung verse 9. Ang sabi doon, tiyak na natatandaan niyo pa, mga kapatid, ang pagsisikap namin noong una, nasa inyo pa kami. Habang ipinapangalan namin ang gandang balita ng Diyos, araw-gabi kami nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Araw-gabi kami nagtatrabaho para hindi maging pabigat sa inyo. Ano ba tungkulin ng nanay? Nakita ng marami na hindi napapansin ng ilang. Tungkulin ng nanay magbasa ng salita ng Diyos araw-gabi. Bakit? Kasi hindi mo gagawin ito, ano yung spiritual na feeding na ibibigay mo sa iyong mga anak? Bahala si pastor doon. Opo, bahala si pastor pagkalinggo. Pero araw-araw, kayong kasama nila, kapiling nila. Ano yung God's word of encouragement na pwede mong ibigay sa kanila? Tayo bang nangunguna para apalalahanan sila? Tungkulin po ng nanay yun. Kasi doon nagkukulang si tatay. First of all, read them God's Word. Una sa lahat, bata pa lamang, pabasa mo na salita ng Diyos. Yan, pabasa mo salita ng Diyos. Ang kagandahan naman yan, may mga magulang dito, pinababasa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Hello? Ito po kagandahan yan. Si Nene, bata pala yung mga anak ko, binabasa niya salita ng Diyos, pinatutugtog na yung dapat mo siya. Kaya marami, halos sa mga anak ko, marunong sa music, marunong sa instrument. Bakit? Pinatutugtog na niya yun. Nasa sinapupunan lang niya yun. Yan, anak, ito yung music na dapat mong pakinggan. Yan, so, ito gitara, ganito. Ito piano, ito ganito. Yan, hallelujah. So, bata pa lamang, may responsibility na tayo na ituro sa kanila ang mga bagay na mahalaga. Lalo na may ibigay tungkol sa Diyos. Hindi pag ang anak ko, marunong magsalita, tuturo ko siyang magmura. Pag anak ko marunong maglakad, sasama ko sa sugalan. Meron po kaming pastor doon sa Malabon na sinumpa niya yung sugal. Kasi bahay nila sugalan nung hindi pa sa Kristiyano. Yung anak niya, umagang-maga pa lamang, bumaba na sa hagdanan, nasabi, Daddy, upo ka na, halika, magsugal na tayo. Nung makita niya, anak niya nandun sa upuan ng sugalan, bata pa lamang, malit na, siguro mga 3 taong gulang pa lamang yan. Nagsabi, Papa, halika, sugal tayo. Na-touch siya. Sabi, hindi itong buhay na nais kong mangyari sa anak ko. Sinumpa niya yun. Pinalis niya yung sugalan sa bahay nila. Sa biyaya po na. Kasi sa ganang kanya hindi niya magagawa yun. Pero sa biyaya ng Panginoon magagawa niya. Kasi gusto niya maging mabuti siyang tatay. Lalo na nanay. Iba concern ng nanay, di po ba? Sa godly mother works hard to fulfill her role. Ano bang role natin? Role ng mga mananay ang punuin ng salita ng Diyos ang ating tahanan. Maliban kay tatay. Pangalawa, role ng nanay na dali natin mga anak sa church. Sa gawain ng Panginoon. Role natin yon. Hello! Sino pa magdadala sa kanila? Maliit pa lamang, dalhin na natin. Hindi yung pag matigas na ulo, malaki na. Ang hirap ng dalhin yun. Ang masasabi mo lang, anak, sige, maglingkod ka, huwag mo kakalimutang sumimba, kakalimutang mag-fellowship, maglimutang dumalo sa gawain ng Panginoon. Pero maliit pa lamang, sama na natin. Salamat, wala kang anak. Wala kang dadalhin. Pero may mga pamangkin ka, dalhin mo sa Panginoon. Kasi nanay ka nila, di po ba? Ang role ng nanay, hindi lang dahil nanay ka, dahil may anak ka, kundi nanay ka, tinawag kang nanay. So tawag doon, figure, mother figure ang tawag doon. Hallelujah. Pangatlo, set the example. Tungkulin natin magpakita ng halimbawa. At maging halimbawa tayo na tayo hindi po maging burden sa kanila at ating pong ginagawa ang ating mga tungkulin. A godly mother is gentle with her children, not a burden to them. A godly mother shares the gospel as well as her life with her children. And godly mother works hard to fulfill her role. Hallelujah. Nagsisikap na gawin ang maraming bagay upang hindi sila maging pabigat. Ang sabi po dito, a mother is tiring work. Aga-agang gigising, gabing-gabi na kung matulog. Sino sila? Manager niyo sa bangko? Hindi.
nanay. Walang monthly payment, walang overtime pay, walang night differential, walang sweldo. Very tiring po ang pagiging nanay. Sa totoo lang inisip ko eh. Alam niyo, nanay ko, ayon sa doktor, nagbakbak yung puso. Malungkot mang ikwento ito, pero kasi bata pa lang siya eh. Biro mo mula sa pagiging ulila, nagkasambahay, sa murang edad. Hard work na po yun. Hard work na po yun. Ang sweldo noon, pakainin ka lang, bigyan ka lang ng bahay, kahit paano lugar na patitirang tutulugan, okay na yun. Eh, kamag-anak pa yung boss mo. Magkano sweldo yun? Love gift. Eh, ngayon nga, makasambahay eh. May internet ba kayo? May washing machine ba yan? May rep ba kayo? Ano yung day off ko? Diba? Hello, may SS pa. Ano pa ba? Name it. Tapos may increase pa. Increase pa. Kaya maraming kasambahay po sa abroad eh. Bakit? Mataas ang sweldo. So, believe naman tayo sa mga Pilipino dahil sa bagay na yan. Balikan ko nanay ko. Sabi ng doktor, dahil sa overwork daw, kaya nabakbak yung parang overtired daw yung overwork daw yung puso ng nanay ko. Naisip namin, nag-usap ko yung mga kapatid, paano hindi mag-overwork? Bata pa lang hanggang sa tumanda, talaga namang hindi tumigil sa paggawa. Yan si nanay. Si nanay, si nanay. Sinong huling natutulog sa inyo? Pastor, sa amin po, nanay po na unang natutulog. Bago na kultura. Hindi. Ang nanay ko, ganito. I thank the Lord sa nanay ko eh. Sinisecure niya. Sinicure ko na yung pintuan. Ako na nag-lock. Okay? Titignan pa niya. Nilock mo daw ako. June, opo, nay. Nilock ko na, huwag niyo na tignan. Babalakan pa niya yun. Ito pa kagandahan ng nanay ko. Nalaban niya na, lalaban niya puli. Pagka nakita niya nailagay mo yung kung saan yung damit, halimbawa yung panyo, nailagay mo sa taas ng mesa, iniwan mo doon ng ilang oras. Pagbalik mo, wala na. Nandun na sa washing machine yun. Nilalaban niya na. Ganun kasipag. Tapos matutulog na lang, nay, matulog na kayo. Hindi, kasikaso pa yan. Iniisip pa niya yung susuot namin. Yung bunso namin lalaki, tinitimplahan pa na ng gatas. Sabi ko, nay, matanda na. Hindi. Iniisip niya yung kapakanan nila. Bakit? Kaya overwork, overtiring. Mga nanay na masyadong overwork, purihin ang Diyos sa buhay po ninyo. Wala man sweldo, pero bahala ang Panginoon magbigay ng gantimpala sa inyo. Palakpakan po natin mga nanay natin. Hello, hallelujah. Nay, hallelujah. Praise God. Mga anak, bigyan naman natin sila ng special na love gift ngayong umaga. Ngayong araw na ito. Amen po ba? Napilitan na ito. Napilitan. Hallelujah. Alam nyo, hindi lang tiring work, mothering is a difficult work. Ang pagiging nanay, napakahirap na trabaho yan. Difficult work. Hindi lang tiring but difficult. Yung salitang hardship. We work night and day. Pag sinabing night and day, unending. Tingnan nyo, walang retirement date ang nanay, ang pagiging nanay. Unending. Sabi ni Paul, araw-gabi, as I wind up, we work night and day upang hindi kami maging burden sa inyo. Mothering is an ending work. It never seems to end. Mothering is an ending work. It is 24 hours a day, occupation, 7 days a week. Wala akong minsang holiday. Walang time out. Hello? Nanay ko, pag sinabi ko, Nay, gisingin niyo po ako, kailangan kong mawasok ng maaga. Maaga, gigising na yan. Nakahanda na lahat. May trabaho na kami nun. Yan si nanay.
May pamilya na nga kami, pag uwi ako sa bahay, pag buhay pa nanay ko, bibisita kami. Siya yung madalas na sikaso, magluluto, pati mga apo asikasuhin. Tapos may pabaon pa, pag kami uwi, may pabaon pa yan. Yung niluto niya, babaon niya, babalot niya, nak, ito, baunin niyo. Kayo ni Gilbert, ni Noel. Lahat kami mga kapatid, merong parte doon sa bagay na yun. Yan si nanay. Hanggang sa kunin ng Panginoon. Nandun pa rin yung concern niya. Kamusta na anak yung gawain mo? Paano ba ako makakatulong sa iyo? Hallelujah. Nanay. Nanay, nanay. Katangian ng godly nanay. Ang tanong, kamusta ng pagiging nanay? At paano natin tinatatong ating mga nanay? As I conclude, mothering is perhaps the most challenging and difficult job to do, but a rewarding one in the world. You could read thousands of books on the subject, but some of the best instructions you will ever find it right here in the book of Thessalonians chapter 2. Hallelujah. A godly mother is gentle with her children, not a burden to them. They use gentle words, exercise loving but firm discipline. They carry their children's burden as appropriate to their age and ability. Kahit matanda na, pinapasan pa rin ang pasanin natin. Kahit may sakit na, iniisip pa rin tayo ng isang mabuti at makadiyos na nanay. Yan si nanay. I hope katangian po ng mga nanay sa pagkakataong ito ang katangian binanggit ni Pablo. Kasi kung hindi magiging makasaya at hindi magiging meaningful and significant sa pagiging nanay natin sa mundong ito. Remember this, lahat tayo specific, special, nalilikha ng Diyos at may role tayong ginagampanan. Ako po, hindi ako tinawag ng Diyos para maging nanay, kundi para maging tatay. Pero nagpapasalamat ako sapagkat ako'y nagkaroon ng isang ina. Ina na nagmamahal sa Diyos. Nanay na napakasipag hanggang sa 2 beses po siyang na-stroke. Pero malakas pa rin, binigyan ng lakas ng Diyos. Nanay na nagpapaalala hanggang sa huling sandali ng buhay. Salamat kay nanay, Lord. Salamat. Marahil ganun din katangian ng maraming ina sa ngayon. Pero may mga nanay nagkukulang. Pero huwag kayong magbalungkot. Sapagkat nandyan ang Panginoon sa kulangan natin. Pwede tayong humiling sa Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Ako'y maging mabuting nanay sa nalalabib kong sandali ng buhay. Kasi ang ating pong role, hindi po matatapos yan. Even tayo po ay may buhay sa mundong ito. Even to the end of life, God has given us a special role bilang nanay. Shout out sa mga nanay na nandyan. Purihin ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. We want to recognize ng mga nanay na nandito. We want to pray for all of you, mga nanay. Pwede po bang lapit kayo sa altar? Nay, sige po, lapit po kayo dito. Gusto naming appreciate yung inyong presence. Pagkukulang man tayo o wala, sige po. At samahan naman ng mga anak, yung mga nanay nila kung hindi sila na makalakad. Nay, ano man pagpapagal na ginagawa ninyo, appreciated man o hindi, ang Diyos nakikita yan. Nay, ang inyo pong pagpapagal, kung hindi man ito napansin, napahalaga ng maraming mga anak, ang Diyos po, hindi niya kakalimutan yan. Hindi kakalimutan ng Panginoon yung bagay na yan. Ang pagpatak, bawat pagpatak ng luha natin, alam ng Diyos yun. Bawat bigating daladala natin, bawat panalangin patungkol sa ating pamilya, alam ni Lord yun. At
Siguro kung may parangal pang gagawin sa langit, higit ang pagpaparangal sa ating mga nanay. Nay, salamat po. Kilala niyo ang Diyos. Nakilala niyo siya. At dahil sa Kanya, naging makabuluhan yung bawat sandali ng buhay natin. Hallelujah. Salamat sa mga nanay na ang pagmamahal nila sa Diyos ay naroon at ang pagmamahal nila sa kanilang pamilya ay naroon. Salamat sa mga nanay nagtiyaga, nag-aakay na kailang mga anak patungo sa katwiran at kabanalan at patuloy na nag-aakay. Salamat sa mga nanay na nagpapaalala tungkol sa salita ng Diyos sa buhay na kailang mga mahal sa buhay. Salamat sa role po ninyo. Hindi po masusuklihan, hindi po mababayaran ang tungkuling yung ginagampanan araw-gabi. Overtiring, overwork, yes. An enduring work that no one can be able to do that except you as a mother by God's grace and help and mercy. Pasalamatan po natin mga nanay. Maging po doon sa ating mga kapatid na online. Pray for mothers. Kung nanay nyo katabi nyo, ipanalangin mo siya. Ipadama nyo ang pag-ibig ng Panginoon at pagpapasalamat natin sa ating mga nanay. Hallelujah. Lord Jesus God. Jesus. Sister Nene, please. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, mamasa kang lagi. Nanay. Pagpili mo mga nanay. God, salamat po sa kabutihan mo sa buhay ng bawat ina, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagkakaroon ng anak. May mga babae, Panginoon, na hindi pinalad na magkaroon ng anak. Ngunit may purpose ka sa kanila, Panginoon. May dahilan ka, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagiging ina. Na-serve namin, Panginoon, yung layunin mo, Panginoon, na magdala ng panibagong buhay sa mundo para maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Para maging kamay mo, Panginoon, na abutin pa, Panginoon, ang bawat nilikha mo, Panginoon, para maging daluyan ang bawat ina, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalinga, Panginoon. Ginawa mo kami, Panginoon, na mga ina, Panginoon, upang ipadama sa panibagong buhay, Panginoon, ang pag-ibig na walang kapantay, Panginoon. Pag-ibig, Panginoon, na nagmula sa iyo, Panginoon. Maging anuman ang maging anak, Panginoon, maganda, hindi maganda, mabuti at hindi mabuti. Binigyan mo kami ng mga puso, Panginoon, na mahalin ang hindi kaibig-ibig, Panginoon, upang ipadama namin na mga ina, Panginoon, na mayroong isang Diyos na nagmahal sa amin, nagbigay ng buhay, Panginoon, upang ipadama at ipaalam sa lahat, Panginoon, na kung kami, Panginoon, na mga inay marunong kumalinga, mayroong isang Diyos na higit na nagmahal sa kanilang mga ina upang ipadama din namin sa aming mga anak, maging sa aming mga asawa, na may Diyos na nagmamalasakit sa aming mga buhay, upang kami magkaroon ng buhay na masagana, buhay na may kaayusan, buhay na may katwiran sa iyong harapan. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nanay, Panginoon, ng iglesyang ito, o maging yung mga nanay na nasa online, Panginoon, nakasama naming nananalangin sa iyo. Patuloy mong gamitin ang buhay ng bawat isa. Hanggang sa huling hininga, Panginoon, ay pinahihiram mo
Gamitin mo ang buhay na ito na daluyan ng iyong pagpapala. Mga ina na patuloy na nagpupuri, mga ina na patuloy na naglilingkod sa iyo. Sapagkat, Panginoon, alam namin na lahat ng aming ginagawa, Panginoon, na paglilingkod sa iyo, hindi kami ang aani, kundi ang aming mga anak, ang aming mga apo. Lord, in Jesus' name, salamat sa iyong mga pangako sa kabila ng kahirapan at sakit, Panginoon. Alam namin na ang bawat sakripisyo, ang bawat pagkilos at paggawa, Panginoon, na may pagpupuri sa iyo at paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay hindi nasasayang. Lord, patuloy kaming maglilingkod sa iyo bilang mga ina, bilang mga nanay, sapagkat iyon ang layunin mo sa amin bilang mga babae na ginawa mo. Salamat sa iyo, Panginoon, at patuloy mong bigyan ng malaking puso ang bawat isang mga ina upang hindi lang ang aming mga sariling anak, kundi ang aming mga kabataan, Panginoon, na aming nakahahalubilo, kaibigan ng aming mga anak, Panginoon. At lalo na mga kabataang nasa iglesyang ito, Panginoon, ay tunay na makita nila na kung hindi nila nakita sa tahanan ang pagiging ina, makita sa bawat isa sa aming mga kababaihan ng iglesyang ito na kami ay pwede nilang maging ina. Ina na may pagmamalasakit sa kanilang buhay. Ina na nagmamalasakit hindi lang sa pisikal, kundi sa kanilang espiritual na kalagayan. Sapagkat sa iyo, Panginoon, laging may pagpapala hanggang sa huling hininga. Salamat, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasang pisikal at espiritual ang bawat ina at pagpapala ng bawat gawa ng mga kamay. Lord, ang biyaya, Panginoon, na mula sa ipinagpapasalamat namin. Sa pangalan ni Jesus, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga nanay. Noon hanggang ngayon, dakila ka. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Hallelujah. Ama, salamat po sa aming mga naging nanay. Salamat po sa pagpapala na ipong patuloy binibigay sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang palakasin, pagalingin, papagtagumpayin, Panginoon. Ano man na kailang pinagdadaanan, sa iyo, O Diyos, pinagkatiwala namin ng lahat. At naniniwala kami, we will celebrate Mother's Day with gladness, with victory in our heart, because you deserve all the glory, honor, praises, because you never shorted-handed them, and you continue to bless them, O Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Happy, 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 blessed Nanay's Day. God bless po. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Meron kaming Diyos na patuloy na nangangalaga sa amin. Patuloy na nagmamahal at kumakalinga sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa iyo namin naramdaman, Panginoon, ang unang pagmamahal, Panginoon. Pagmamahal hindi lamang ng isang ama, kundi maging ang pagmamahal ng isang ina, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Lord, salamat sa mga salita mo na nagbigay ng encouragement sa bawat isa sa amin bilang ina, Panginoon, bilang anak. Maraming salamat sa pagkakataong binigay mo, Panginoon, na maranasan namin ang maging ina, Panginoon. Salamat sa mga anak na pinagkaloob mo, sa mga anak, Panginoon, na mapagmahal, mapagkalinga. Salamat sa mga anak, Panginoon, na patuloy na kumakalinga sa amin, Panginoon, nagpapadama ng pagmamahal, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin. Bilang ina, Panginoon, patuloy, Lord, na hanggang sa huling sandali ng aming buhay, Lord, magampanan namin yung tungkulin namin bilang isang mabuting ina sa aming mga anak, Panginoon. Hindi lamang po sa aming mga anak, Panginoon, kundi sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Mapadama namin yung pagmamahal ng isang ina, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pamilya na pinagkaloob mo. Palain mo ang bawat pamilya ng lahat ng anak mo, Panginoon. Patuloy namin itinataas sa iyo, Lord, ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na maging mabuting halimbawa kami sa kanila para makilala kanila, Panginoon. Matanggap ka rin nila bilang Panginoon na tagapagligtas. Buuin mo, Panginoon, ang kaligtasan sa bawat pamilya ng Caloocan Bethel, O Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. Palain mo ang bawat miyembro. Pagpalain mo kami, Lord, physically, spiritually, O Lord. Patuloy mong ibuhos ang pagpapalang pisikal, pagpapalang spiritual sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kaming makapamuhay ng mayroong kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng walang anumang kahadlangan. Patuloy mo kaming bigyan, Lord, ng lakas, ng mahabang buhay at lakas, Lord, na maipaglilingkod namin sa iyo. Palain mo po, Panginoon, ang bawat plano namin, ang bawat paglilingkod namin, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Patuloy na magamit namin, Lord, yung buhay, lakas na pinagkaloob mo sa amin. Magamit namin ito para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kadakilaan. Patuloy mong pagpalain ang Caloocan Bethel, Panginoon, sa aming anniversary month, Lord. Pagpalain mo ang bawat gawain, bigyan mo ng pagtatagumpay, Panginoon. Maging yung aming nalalapit na anniversary sa last Sunday, O Lord, bigyan mo ng pagtatagumpay. Ikaw ang patuloy na maitaas, Panginoon. Makita ng bawat isa, Panginoon, yung kabutihan mo sa loob ng 70 taon, Panginoon, sa Caloocan Bethel at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, salamat sa aming paglabas sa aming bahay, sambahan ito, Lord. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo pong bigyan kami, Lord, ng iyong proteksyon. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa mga maling gawain, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan, Panginoon. Banal na Espiritu, sa bawat desisyon na gagawin namin sa labas ng iglesyang ito, Panginoon. Pangunahan mo kami para hindi po kami magkamali. Makita namin lagi yung kalooban mo, Panginoon, at yun yung nasunod namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa buong linggo, Panginoon, na aming ilalakaran, Panginoon, ang pangunguna mo po ang hinihingi namin, Banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat sa lahat-lahat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na sa atin pong paglisan sa tanang ito ng Diyos, taglay ng bawat isa sa atin, ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang pagkikipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo sa sumaating lahat, ngayon
at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. God bless po. Pagpalain ko tayo ng Panginoon. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.